back to my channel. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa aking every upload. So, for today, I wanted to share to you about the 10 facts about Sweden. So, let's go and count now. So, number 1 facts about Sweden is about neighbor. Nakatira kami dito sa Sweden, and it's already almost around 6 months. 6 months ngayong January na nandito kami nakatira sa Sweden. And guys, wala pa akong nakikilala or naging kaibigan dito dahil kagaya nga rin ang sabi ng mga Swedish, talagang sobrang introvert nila. So, talagang, kumbaga, may mga nababasa nga rin ako at naririnig at napapanood na sa YouTube na yung attitude nila, especially ng mga Swedish, ay napaka-introvert. So, I respect it naman na talagang hindi madali rin na makipag-communicate sa kanila, especially hindi ko pa rin alam yung language dito, pero yun naman, makakasama rin naman sa topic about dun sa how the way I'm going to communicate with them because they are also really good in English. So, yun yung number 1 sa ating list, yung neighbor. Number 2 sa 10 facts about Sweden is yung switch on and off. So, ito sobrang natutuwa ako or natatawa ako dahil sa Pilipinas, syempre, pagka nag-press tayo ng switch on and off ng ilaw or ng kahit na anong bagay, pag pinress mo siya down, so, ibig sabihin nun, that's on. But here in Sweden, when you switch it down, so that's power off. Especially sa ilaw. So, medyo hindi ako sanay. Siyempre, sa Pilipinas, diba, laging switch down. Ibig sabihin nun, pina-power on mo siya. Pero pagka ginawa mo siyang up, ibig sabihin nun is switch off. So, yun yung nakita ko rin dito na facts about Sweden. Talagang, ewan ko. Pero, nakikita na ko na nalilito na hindi ko alam. So, yun. Coming to number 3. Yun yung trash can. Sa trash can naman, meron talaga sila ditong separated na mga containers para sa bawat papers, sa mga boxes, and then sa mga plastic containers, and then sa mga babasagin or glass na plain na white, and then sa mga babasagin na glass na merong color, example for the wines and all of the things, yun, separated din yun. Meron din silang separated para dun sa mga rest of the things na po pwede nating itapon, and then meron din silang para sa mga nabubulok. And, yun nga, sobrang ganda niya nung ganong process kasi nga, yun nga, alam nyo ba guys na dito sa Sweden, nag-i-import pa sila, no, ng basura galing sa Norway para lang magkaroon sila dito ng, kumbaga, pinoproduce kasi nila yon, no, na para maging energy. So, kumukuha sila ng basura from other country and then dinadala sa Sweden and then pinaprocess nila yon. So, 'di ba, sobrang ganda nun sa nature na kagaya ngayon, lagi nang pinag-uusapan yung global warming. And talagang sobrang ramdam na natin, talagang apektado na tayong lahat. So, kaya yun, natutuwa ako kasi meron ganun dito sa Sweden. For number 5 naman, yun yung cashless. So, bihira dito talaga sa Europe or even din dito sa Sweden na meron sila dala-dalang cash. So, mostly talaga sa kanila is using card. So, yun din talaga yung pinaka-best way na if ever nabibili ka sa labas, magpapagasolina ka, lahat
talagang card yung gagamitin mo. Bihira yung nag-accept ng mga paper bills or mga coins. So, yun yung maganda rin na syempre, kumbaga, lahat ng bagay is magiging digital na. So, syempre, high-tech na tayo ngayon, no? So, yun yung number 5. For number 6, yung mga Swedish is sobrang magaling mag-English. So, yun. Hindi rin ako nahirapan dito na makapag-communicate sa mga tao kapag nag-i-English ako or meron akong gustong sabihin or something sa kanila kasi nakakaintindi sila at nakakasalta rin talaga sila ng English. Ewan ko, pero kung ganong katotoo yun, nasa Sweden, sila yung pinakamagaling mag-English sa buong Scandinavia. So, I don't have any idea on that. So, kung kayo meron kayong idea, pwede nyo i-share yun sa akin. Kung totoo ba yun? Narinig ko na Swedish talaga ang pinakamagaling mag-English sa Scandinavia country. So, yun. Number 7. Systembolaget. Yun yung store kung saan ka po pwedeng bumili ng alak. So, dito, control talaga ang alcohol. And sobrang higpit talaga nila pagdating sa pagbebenta. Hindi ka makakabili ng talagang mga magaganda or masasarap na drinks or alcohol kung hindi ka pupunta doon. And I don't have any idea kung kailan sila open, kung kailan sila close, kung ganong katagal. Kasi meron yun silang schedule. Wala akong idea kasi I never drink. So, yun. Kaya wala akong idea. Pero, meron silang ganun dito. And, sa Pilipinas, syempre, kahit saan, pwede kang makabili. Walang magkocontrol sa'yo kung ilan yung gusto mong bilhin, kung ganong kadami. So, dito sa Sweden, hindi siya po pwede. And meron silang system talaga na sinusunod. Number 8. Yun. Dito sa Sweden, sobrang maganda kasi talagang yung nature talaga dito sa Sweden is maraming mga puno, may mga lakes, and then, yun, may mga bundok din. Pero, doon na siya sa bandang parte ng north ng Sweden. Kami dito lang kami sa Skåne, so hindi siya talagang makakakita ng bundok. Pero yun, sobrang ganda, sobrang kapag gusto mo talaga ng nature or isa kang nature lover, talagang every time po pwede ka namang maglakad dyan sa labas, talagang mayroon kang pupuntahan na maliliit na mga park. Talagang sobrang maganda yung nature nila dito sa Sweden. Sobrang cheap nung pinaka-favorite ng lahat ng mga Pilipino, especially sa pasalubong, yung chocolate. Actually, before nung nakatira kami sa Denmark, at kinumpare ko yung aming nakikitang mga chocolates doon and dito, sobrang laki ng difference. Kasi yung chocolate dito is mabibili mo siya ng 2 times or 3 times kapag ka nandito ka than compared to Denmark. So, yun, kumbaga, dun sa way na yun, talaga nakita ko na sobrang cheap nung chocolates dito. Na, yun, kung sino man yung mga gusto magpadala dyan sa Pilipinas, much better na bumili kayo sa Sweden kung magpapadala kayo sa inyong mga pamilya na nasa Pilipinas. Number 10, facts about Sweden. Ito na yung last. Not allowed to spank or to hit kids here. So, sa buong mundo, I read it about it that Sweden is the first country that put a law about it. The kind of law na hindi nila po pwedeng ihatawin or hampasin or saktan yung bata. And then, sobrang hindi ko alam kung good ba siya or bad things. Because for me, na lumaki sa Pilipinas, hindi naman ako totally laging napapalo kasi makulit ako, pero yung kakulitan ko, nakakaasar lang, pero hindi mo ko, yung kumbaga, hindi mo ko yung sasaktan
masaktan. Kasi yung pang-asar na yun, alam mo sa sarili mo na joke ko lang siya. Ganun ako mang-asar. Kaya yung kung halimbawa man na naaasar sa akin, yung mama at papa ko, or yung lola ko, or lolo ko, hindi nila ako mapapalo kasi natatawa sila sa pang-aasar ko sa kanila. So, never ko na-experience na talagang pinapalo or ginugulpe. Pero, parang sa akin, sa lahat din ng mga naririnig ko, na mga 90s kids, mga millennials dyan, ayun, nakita ko doon na mas talagang natututo yung bata kapag napapalo, pagka natuturuan ng ganun. Pero hindi ko alam, no, kung ano ba talaga yung tama or dapat. Kung talagang dapat lumaki sa palo ba para may takot sa iyo yung bata, or wag mo siyang paluin, kausapin mo lang at paunawa mo sa kanya kung ano yung mali niya nagawa. Pero yun, bawal dito yung manakit ng bata. So, yan yung 10 facts natin about Sweden for today. So, kung meron pa kayong mga ibang alam na pwede nyo i-share sa akin about facts in Sweden, pwede kayong mag-comment sa baba and then share nyo na rin yung mga any ideas nyo. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog and episode natin. Just like and then share this video and then huwag kalimutan mag-subscribe. So, maraming salamat. Bye!